Dito sa Quezon, Palawan, naging posible ang 37 baptisms because of the members and missionaries working together. Noong itinuro sa amin itong linking arms, talagang napakaganda nito at naging epektibo sa amin. Nagkaroon po kami ng council sa branch. Hindi pinag-usapan po yung yung pinakamagandang gawin namin para maging successful po yung linking arms na po ito. Yung ginawa namin, yung weekly coordination meeting with the missionaries and yung mga auxiliary leaders. Dahil lang tayo in we will help us sa kanila. After namin ng sacrament, ang klase, mayroon po kaming meeting. Tapos doon po namin ginagather yung activity namin, yung schedule namin, kung saan kami magtuturo, magbibisit sa mga members at sa mga non-members na pwede namin turuan at makashare kami sa kanila. Mapag-isipan po nila kung ano yung mga po nilang maitulong sa missionaries para maging united po sa work po na ito. Isa po sa mga suggestions na ideas na nagawa po namin yung home evening. So lahat po ng leaders from primary, young women, Relief Society and Elders Quorum, sama-sama po kami pupunta doon sa tahanan ng yung family na magkakandak kami ng home evening together with the missionaries. Yung para yun na rin po kasi yung na nagbubuklod sa isang tahanan ng Diyos. Happy po ako nung start na in-invite po ako na magsimba po. Family home evening, opo, isa pa ako nasayahan na nakita ko po ang pagiging kabilang sa isang pamilya. Ang Panginoon Diyos ay marami siyang mga itinalagang mga nilalang dito sa ating simbahan na bibigay sa akin ng kahalagahan kung paano tayo mapalapit sa Kanya. Sobrang saya talaga na makatulong kami sa mga missionary. Maliban doon yung mga member na matulungan po talaga namin, ma-inspire po sila. Napakahirap kung walang tulong ng mga members kasi yung mga part members hindi namin lubos kilala lahat. Ganyan din yung mga family backgrounds nila o yung dahilan na yung iba sa family nila hindi pa member. Si Brother James ay merong 7 pinsan na hindi pa membro ng simbahan. In-invite ko po sila na mag-study po ng Book of Mormon. Sinabihan ko kay Kuya para kung pwede po paturuan yung mga pinsan ko. Ni-refer nila ito sa mga missionaries. At yung mga full-time missionaries natin ay tumulong din na mag-gather yung mga families. Saya po ako dahil gusto nila maging member sa simbahan at gusto nila malaman ang mga ebanghelyo ni Jesus Christ. As President Nelson said, if the missionaries learn how to work effectively with the leaders and the members, you will see exponential success. And that's what we saw in Quezon. Yung nakita po namin na mas malaki po yung success, mas marami yung mga binyag na galing po sa mga efforts ng mga members dito. Hindi ko in-expect yung ganitong event na nangyari yung first time in the history sa Palawan na magkaroon po ng district baptism and 37 sobrang di namin ma-imagine na ganun kadami sila. We're so blessed talaga po na through the linking arm, natulungan po namin itong mga souls na ito na magawa po nila yung baptism, makagawa sila ng covenant sa ating Panginoong Jesucristo. Alam ko po ang missionary work ay nakakabago po sa ating buhay. At alam ko rin po, kapag nag-invite others tayo, ay mabiblessed po tayo ni Jesus Christ. Gusto ko rin po makapag-share sa iba or sa mga friends ko, sa mga relatives ko para malaman din po nila kung ano po yung tinuturo ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At alam ko rin sa puso ko na si Heavenly Father at si Jesus Christ, masaya po siya sa mga ginagawa namin dahil as a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, isa po rin yung sa kampanin po natin na makapag-share ng gospel ni Jesus Christ sa mga kapatiran. Para po maging missionary po. Hikayatin po yung mga tao, tuturuan po sila ng salita ng Diyos at iyayin din po sila makipagsimba. Iba po kasi yung happiness. Yung happiness sa amin mag-asawa, sobrang malaki po yung impact sa amin, lalo na sa family ko. Marami po nagbago.
Kung paano na-strengthen yung faith ko, mas lalo sa pamagitan nitong program ng Linking Arms at ganun din itong area priorities na meron tayo. Nagiging align yung pananampalataya natin sa Diyos dahil sinusunod natin ang tama kung ano yung tagubilin sa atin.